Magiging fixed ang sahod ng mga driver at konduktor ng bus. Alinsunod yan sa revised operational guidelines ng National Wages and Productivity Commission. Pabor naman kaya dyan ang mga operator at tsuper? May report si Salima Refran. Pagkakarera at pag-aagawa ng pasahero, kaya nauuwi sa disgrasya. May ganyang puna sa mga bus dahil daw kasi nakabase ang bayad ng driver at ng konduktor sa kilometrahe na tinakbo o sa bilang ng mga biyahe. Kaya ang National Wages and Productivity Commission nirebisa ang operational guidelines sa pagpapasweldo sa mga driver at konduktor. Ibabase na lamang sa time rate ang fixed wage component ng sweldo. 8 oras na ginugol sa trabaho at oras ng overtime pagkatapos nito. Mas paborable ito sa mga driver and conductor kasi hindi na sila maghahapit nung tinatawag natin na kung gaano karami yung trip na magagawa nila para lang maano yung sa fixed wage component. So this essentially would ensure the safety of our riding public. Sa performance-based compensation, kailangan walang aksidente at walang paglabag sa batas ang driver at konduktor para makuha ito ng buo. Ang performance-based compensation ay binibigay ng bus company sa mga empleyado nito na nakadepende sa business performance at safety performance nito. Idinagdag din sa bagong guidelines sa kinakailangan tumaas ang sweldo ng driver at konduktor kapag tumaas ang minimum wage sa lugar. Pero umaalma ang stop o samahan ng Transport Operators ng Pilipinas na binubuo ng mga city bus operators, pati na Provincial Bus Operators Association of the Philippines. Hindi raw sila kasi kinonsulta man lang ng DOLE at NWPC tungkol dito. Kung pwedeng banjing-banjing yan, after 8 hours, out na sila. Yun ang gagawin nila. Wala na yung malasakit na tinatawag sa operator. Kaya ang mangyayari dyan, sila may sweldo ng fix, maliit din. On the part naman ng operator, lugi naman din. Kahit na siguro isang round trip lang ang isang bus, nakompleto na yung 8 hours and 4 hours na overtime, di ba? So hindi nakikitain ng bus yung enough to pay the salaries of the driver at saka amortization ng bus. Aming hininga ng opinyon ang ilang bus driver. Mag-iingat na po kasi ma'am, hindi na kami nagkipag-agawa, nagkipag-abulan, mag-iingat po kami noon. Hindi. Bakit? Kasi may nakita namin doon eh. Lugi po eh. Bakit? Kasi hindi naman po saktong 8 oras lang kasi kulang po ang 8 oras, balikan dito sa EDSA. Hihingi ng pulong kay Labor Secretary Silvestre Bello at sa NWPC ang mga bus operator. Nakatakdang ipatupad sa March 9 ang bagong mga guidelines ng NWPC. Salima Refran, GMA News.